Kung tanongin itong dalawang katabi ko damang-daman nyo na ba? Ang alin? Ang alin? Hindi yung politika ha. Oh. Na tayo Ang ay alin? nasa middle class levels na. Oy, excuse Upper. me. Hindi, Upper. Middle class. Middle class. Talaga ba? Tama niya ba? Paano nangyari daw yun? Iniisip ko rin eh. Well, kung di ba sinasabi nila traffic daw, senyales ng paglago ng ekonomiya. Kung traffic ang batayan, Isa sa ay mga oo naman. determinant, Ang sakit sa ulo. Kung yun, pero kahit yata nasa upper or middle class ka, middle or upper middle class ka, Oo. mahirap pa rin buhay talaga eh. Lalo Ang hirap ng kakagaling buhay, natin totoo. dun sa sitwasyon na mahal ang mga bilihin at saka mahal yung gasolina at saka yung crudo. Hindi mo madadama. Tsaka yung basic natin, yung public transport, sabi nga ni Mase, traffic. Okay, sige, traffic. Sige, nandyan na tayo. Yung ekonomiya lumalago. Yeah. Pero, paano yung public transport? Hindi naman natin ramdam doon. Diba? Kasi Oo. parang kapag iniisip mo rin yung mga kapitbahay nating bansa, ang bilis-bilis bumiyahe sa kanila, diba? Yung kasabay natin halimbawa, na punta sa level ng Vietnam. Vietnam! Kasi yung maayos doon. Diba? Pumunta ka sa Vietnam ngayon, ang sarap maglakad diba? O hindi ganun kalupit yung daloy ng Yeah. trapiko. O, Siguro yung mga nanonood sa atin, Vietnam, di pa ako nakapunta doon. Kaya hindi ko talaga ramdam. Okay. Yung upper middle income tayo. Sige, mabuti pa paliwalan nga natin. Ano ba talaga yung nangyari? Bakit natin pinag-uusapan to? Oo, paano ba? Eto po kasi mga kapatid, itinuturing na ang Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon po yan sa World Bank. Umabot na raw kasi sa $4,850 o katumbas ng 300,000 pesos ang average na kita ng bawat tao sa bansa. Para kay President Bongbong Marcos, dapat ipagdiwang ang milestone na ito dahil bunga raw ito ng epektibong economic policies ng administrasyon. Pero para sa Trade Union of the Philippines o TUCP, pampabango lang daw ito para matakpan ang pang-araw-araw na hirap ng pamilyang Pilipino. Para naman sa Philippine Institute for Development Studies, maituturing na quiet absorbers ang middle class dahil mas mababa ang natatanggap nilang assistance mula sa gobyerno kahit pa patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi ko alam kung na-cut nila yung soundbite ng Pangulo from Canada na nag-react nga siya tungkol dito, no. Hindi ko alam kung ni-ready nila pero yung sinasabi niya wini-welcome niya at saka Yes. sinasabi niya na yung past 4 years daw ito yung resulta ng kanilang pagtatrabaho. Yes. Oo. Kaya lumago yung ekonomiya. Oo. Sabi niya, it validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Pero- It is also a vote of confidence in our country's Okay. future. So doon tayo Sabi ng sa sa totoo lang. Ang sa totoo lang, talaga naman po na ito ay gustong ma-attain ng bawat country, no? Oo, Na natataas ka doon sa antas mo. Hindi naman ito tama naman wag sanang gamitin to sa pagpapapogi lang. Kasi ito dapat ay kaya natin gusto ma-attain yan o kaya gusto ng mga economic managers na hindi lang itong administrasyon na to, mas nakalipas na parang sabi nga nila, isang dekada yung tinatrabaho ito, no, para ma-attain yan. Para po maging maganda yung credit standing natin kapag ka nakipagnegosasyon tayo sa ibang mga organisasyon sa buong mundo, yung mga pwede tayo magbenepisyo mula sa kanila, no. So, yun lang naman po yun, parang kumbaga para talaga siyang, di ba yung certificate, yung mga eskwelahan po kasi, hindi bawat eskwelahan may kanya-kanyang antas yan. Like yung mga university sila, pero meron kanya-kanyang antas. So nakakuha sila ng benepisyo, depende doon sa na-attain nilang antas. Yun. Kumbaga, kapag nakikipag-usap, especially dun sa business community ng ibang bansa, mga investors, it will be easier to convince them na, uy, magandang magnegosyo sa Pilipinas, nasa upper income, upper middle income na kami. Correct. Pero alam mo, medyo nagdududa ako dun sa average is 300,000 pesos bawat tao. Parang yung idinagdag nga kamakailan dito, di ba, na 85 pesos wage increase. Hindi Ang pa dami rin pang enough. nagre-reklamo Hindi na pa kulang enough. na kulang. Kaya Oo. nagulat ako, average 300,000? So, kumbaga, So, iilan lang ang lumaki yung income nila. Oo. Kasi marami sa atin hindi nararamdaman yun eh. kumbaga ngayon, wini-welcome ito nung mga ilang
business organizations kasi alam nila na it will para magkaroon ng ease para sa kanila or maging madali para sa kanila yung mga negosasyon. Pero sa atin, hindi natin masyadong dama yun. Hindi natin dama masyado. Sa everyday life, hindi. Oo, Hindi pero, tama. pero meron pang isang con or hindi magandang pwede idulot ito. Pero sana ay hindi naman mangyari. Pagka kasi ikaw ay tumaas na ng antas, baka hindi ka qualified na doon sa pagkailangan ng bigyan ng tulong. Yung mga Ayun. ODA ng mga, alam ba, yung Japan, maraming ODA sa atin. Yung Korea rin yata meron at saka meron ng US of course. Baka mamaya yung ilang mga ODA na yun, hindi natin makuha kasi hindi na tayo qualified. Oo. Kasi may mga levels din yun. Oo. Of course, mga kapatid, tayo, ayaw naman natin na maging parang parang mendicant or kaya tayo lagi na lamang Nakaasa. hingi ng tulong at aasa. Pero sa ngayon kasi yun ang realidad natin. Oo. So Yes. parang sayang kung natin makukuha yung ayuda na yun from other donor countries. And speaking of ayuda, hindi natin maikakaila na marami pa rin ang nakaasa sa ayuda. Oo, Kaya eh. hindi ko pa rin talaga masyadong maramdaman yung upper, middle class. Hindi talaga. Kaya saan Diba? sino kaya, anong mga sektor ng society, anong mga income bracket ang tumaas lalo? Yes. Yung mga income nila. Kasi yung mga mahihirap, yung mga middle class, Oo. hindi masyadong ramdam. Hindi lang dahil sa transportasyon, magbabayad ka ng kuryente. Ang daming nagrereklamo, ang mahal-mahal ng kuryente. At saka I Ang mahal-mahal ng mga wonder, bilihin. yung sinasabi ba Oo. nila na average na 300,000 pesos na income, ano ba yung in-average dito? Yung middle income earners lang ba ng Pilipinas? Kasi gaano ba kalaki yung populasyon ng mga Pilipino na bahagi ng middle income at gaano kalaki yung populasyon na nandun sa class D and E o yung pinakamahirap natin? Kasi Yeah. parang ang hirap din paniwalaan na bumaba yun eh. Although, base dun sa pinakahuling report ng DSWD, may mga gumraduate na mula doon sa Pantawid Pilipino Yes, program. yes, yes. So, ibig sabihin, yung iba sa kanila, nakagraduate na ng college at nakahanap na ng trabaho. Kasi yun naman ang ibig sabihin pag gumraduate ka na sa 4Ps. Kaya naghahanap sila ng ibang beneficiary. Ibig bang sabihin, umangat na rin o bumaba na rin yung bilang ng mga mahihirap natin? Ganun ba Ay, yun? Okay, so tignan nyo to ha. May kabalintunaan ito. What's Ano kabalintunaan? Irony. Ay, Irony. oo. Ang irony po nito, tayo tumaas na bilang upper middle income na level sa paningin ng mga Nasa World foreigner Bank. sa Oo. mga foreign groups Pero alam nyo ba, naglabas kanina yung ANC, kahit na ito yung nasa kabilang network, isasabihin ko na sa kasi naglabas ng special report kanina. Talaga tinaon nila ito na mabuti naman para lang sabihin po na yung middle class mismo ng Pilipinas ay umaaray pa rin hanggang ngayon. Okay. Ayun na nga. No? Kasama Ah, naman tayo sa pag-aray. PH middle class becoming the economy's quiet absorber o tumatanggap ng lahat ng pahirap dahil sa high prices, sa elevated interest po o interest rate doon sa mga pautang, sa lahat ng bagay, pati sa taxes. So, kabalintunaan. Oo, kasi ang realidad naman talaga ng middle class ngayon, pwedeng tumaas yung salary nyo, pero konti lang. Pero pag nagbabayad kayo ng mga bills ninyo sa bahay, kuryente, tubig, edukasyon ng mga anak ninyo, konti pa lang ang natitira. Kung may matitira. Correct. May renta pa. Oo, may renta pa. Kasi middle class, a lot of them nagre-renta. O, diba? A lot of us nagre-renta. Them True. talaga eh. Okay. Diba? So, mga kapatid, yan po inuna na namin para po malaman yung ating estado ngayon. Yes, upper middle income na tayo sa paningin ng mga karating bansa natin at mga ibang organisasyon. Pero sa totoo, hindi natin dama. Hindi. Oo. Sana mapadama sa atin.